Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa organic container backyard gardening. Coming up. Gusto niyo po bang magtayo ng sariling farm or gusto niyo pong gawing business yung farming or pag-retire niyo gusto niyo magtayo ng sariling farm? Makakatulong po yung information na ito. So in this video, ituturo po namin sa inyo yung basic tungkol sa container gardening para pagpunta nyo po doon sa large scale, maintindihan nyo na po yung mga basic needs ng mga halaman. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Marami po nagsimula sa farming, dumiretso sila agad sa large scale farming kasi meron silang capital, large scale agad yung sinimula nila without basic information or basic knowledge sa pagtatanim. Marami din po sa kanila ang nalugi dahil wala pong kinalabasan yung kanilang farm. Hindi nila alam paano i-troubleshoot, paano i-manage, paano ibenta yung mga crops. Kaya marami po sa kanila ang nalugi. Tapos madalas sa kanila din po galing yung maling information na mahirap magtanim kasi na-experience po nila yung pagkalugi. Kaya nire-recommend po namin sa inyo, magsimula muna kayo sa container gardening. Dito muna kayo magtanim kasi ang dami nyo pong matututunan, napakadaling gawin. Tapos napakaliit lang po ng kapital kapag ka nagtatanim tayo sa container. Pwede rin naman natin siya paramihin. Kailangan lang natin ng maraming container. Pwede tayong gumamit ng mga recyclable materials, plastic cups, styro cups, 1.5 bottle na pwede natin pagtaniman. Tapos yung mga seeds, napakamura lang from 50 pesos hanggang 150 pesos. So depende sa klase ng seeds. So napakamura, ang dami na pong laman, ang dami ng buto. Makakapagtanim na tayo ng ilang beses, ng paulit-ulit. So mababawi natin yung ginastos natin dun sa mga seeds. Ang maganda po dito sa container gardening, malugi ka man, napakaliit lang po ng kapital. So hindi ganun kasakit, hindi ganun kalaki yung nawala sa inyo kapag ka nalugi po kayo sa pagtatanim sa container. Ang maganda po sa pag-organic, napaka-healthy po ng mga gulay na kinakain natin kasi wala po siyang halong chemical, hindi siya nagamitan ng chemical fertilizer tsaka na-sprayan ng mga chemical, insecticide and fungicide. So ito po yung mga bagay na kailangan natin malaman sa pagtatanim sa container. Una, yung seeds. So pwede kayong bumili sa mga agri-supply. Kung gusto niyo po ng organic seeds, pwede po kayong pumunta sa DA, sa Department of Agriculture or sa City Agriculture sa inyong lugar. Baka meron po silang seed farm, baka namimigay po sila ng mga organic seeds. Pero kung wala, pwede kayong bumili ng mga seeds sa agri-shops, sa mall, sa SM, sa Robinson, sa Ace Hardware, sa Handyman. So pwede po kayong bumili. Alam ko sa Pure Gold sa ibang lugar, meron din sa City Hardware, sa Budget. No, meron po yung mga seeds. Share ko na rin po sa inyo, kapag kami nakita kayong F1 dun sa pangalan ng seeds, ibig sabihin po niyan hybrid. So hindi natin siya makukunan ng pantanim kapag kumuha tayo ng bunga galing sa kanya. Kasi posibleng kumonte yung bunga, posibleng lumiit na yung mga bunga, hindi na siya tulad ng dati. So yan po yung hybrid, hindi natin siya marirecycle yung seeds. So hindi natin siya makukunan ng pantanim. So isang beses lang siya. So kailangan nyo po ulit bumili ng panibagong seeds na kung gusto niyo yung ganitong klaseng variety. So ito pong cherry tomato ko nasa 4th generation na. Galing po dun sa original na itanim ko siya, tumubo, tapos kumuha ulit ako ng pantanim, tapos tumubo ulit, namunga, tinanim ko po ulit. So ito na po pang 4 na generation na. So far maganda pa rin. So mag-iipon po kami ng mga open pollinated seeds. Kung mapaparami namin siya, magkakaroon kami ng seed bank, ipamahagi po natin sa mga farmers para hindi na po sila bili ng seeds. So may magagamit po sila sa next cropping. Tapos itong kamatis naman na ito, galing po sa bunga na nabili namin sa palengke. So far okay naman. So observe natin kung hybrid ba siya. Kasi hindi po namin alam kung hybrid yung klase ng kamatis na to kasi nabili namin sa palengke. Tapos tinanim po namin. So ngayon ito na sila, namumunga na. May mga malalaki na doon sa kabila. So, abangan po natin kung maganda yung ibubunga ng mga kamatis na to. So, tandaan po natin kapag nagtatanim tayo sa container, very limited po yung nutrients na nakukuha ng mga halaman. So, kailangan maganda po yung ginagamit natin potting mix para maganda rin po yung tubo ng ating mga halaman. Ang nire-recommend po namin na potting mix ay 50-50. 50% lupa tapos
50% organic materials. Sa lupa, kung makakuha po kayo ng topsoil, yung mga inaanod ng baha, napakaganda po nun gamitin. Then sa organic materials, pinaghalo-halong compost, dumi ng bulate, dumi ng hayop, ipa ng palay, sinunog na ipa, kusot, coco coir. So kahit anong organic materials na makakatulong po para buwagagin yung lupa or mag-provide ng nutrients, pwede po natin gamitin. Kung ano lang po yung available na organic material sa bahay po ninyo, sa bakuran, pwede naman po natin gamitin as long as nandun po yung compost or dumi ng bulate or dumi po ng hayop tulad ng rabbit, manok. So yan po yung mga pwede natin gamitin. Kasi kung wala po yan mga yan, kulang po yung nutrients na available doon sa lupa. Kasi itong ipa ng palay, napakakonti po ng nutrients na nandito sa kanya. Nakakatulong lang siya para buwagagin yung lupa. Pero pagdating po sa pag-provide ng nutrients, napakakonti ng naibibigay niya. Pwede rin po kayong gumawa ng composting bin niyo sa bahay. Lahat po ng mga backyard tsaka kitchen waste, pwede nyo po ilagay dito. Paghalo-halo nyo lang. So lagay nyo rin ang dumi ng hayop para uminit. Tapos mabilis siyang mabulok. So make sure lang na kinat natin siya ng maliliit para mabilis siyang mabulok. So ito po yung ginagamit ko sa mga tanim ko sa container. So ito po yung hinahalo ko dun sa aking potting mix. Meron din po akong container kung saan nag-imbak po ako ng tubig. Kasi yung source po namin ay nawasa, galing po sa gripo. So iniimbak ko muna dito, pinapasingaw ko po yung chlorine ng 24 hours para hindi po siya makaapekto doon sa mga halaman. So ito po yung mga tanim kong kamatis sa mga container, iba-iba yung pinagtaniman ko. So far, ang pinakamalaki yung nakatanim din sa mas malaking taniman. So yung nasa net bag, siya po yung napakalago. So kung malalaking puno tulad ng talong, kamatis, sili, tsaka ng kalamansi, mas maganda po malalaki yung kanyang container. So tulad po dito sa talong namin, medyo malaki siya, kaya malaki din po yung container na pinagtataniman namin. Actually, kaya niya yung mga balde na normal size. So pwede natin itanim doon yung mga talong. Ito namang kalamansi, nakatanim siya sa lalagyan ng mineral water na ginamitan po natin ng air pruning. Kaya kahit maliit po yung kanyang container, napakarami niya pong bunga. Tuloy-tuloy yung kanyang pagbubulaklak tsaka pagbubunga. So ito po ay marcot, nabili ko po sa flower shop. Kung magtatanim po kayo from seeds, medyo matagal siya magbunga. Inaabot siya ng 3 to 5 years bago siya magbunga. Pero sa marcot, before 6 months, magbubunga na po siya. Ganun po kabilis kapag marcot po yung inyong tinatanim. Sa mga leafy vegetables naman, pwede natin siya itanim kahit maliliit lang yung container. No, kasi yung ugat po ng mga leafy vegetables tulad ng pechay, lettuce, mustasa, mababaw lang. Kaya kahit maliit po yung container, pwede po silang mabuhay at lumaki. Then sa management naman, madalas po naninilaw yung mga dahon ng kamatis, ng ampalaya, pipino, yung nasa lower part. Alisin nyo lang po, gupitin nyo lang lagi para hindi mahawa yung mga healthy leaves. So, wala naman pong problema kasi mabilis naman yan silang magkaroon ng dahon. So alisin nyo lang po yung may mga sira para hindi makahawa. Nakakatulong po yung pagpupruning para maparami natin yung bulaklak tsaka bunga ng mga tanim. Pag inaalis natin yung mga side shoots, suckers, so ito po kasi matakaw sa nutrients. Kung babawasan natin siya, makakatulong po sa fruit development. Sa fertilizer naman, meron tayong dalawang stage ng halaman. Meron tayong vegetative stage tsaka flowering and fruiting stage. Yung vegetative stage po, mula pag seed germinate hanggang sa bago siya magbulaklak, yan po yung tinatawag nating vegetative stage. Sa stage na to, mas nangailangan ng halaman ng nitrogen. So, kailangan magbigay tayo ng mas mataas sa nitrogen para gumanda yung dahon. Tapos, makagawa siya ng sarili niyang pagkain kasi sa dahon po, gumagawa ng pagkain yung mga halaman. Then, sa flowering and fruiting stage naman, dito mas nangailangan siya ng mas mataas sa potassium para mabuo yung mga bulaklak, dumami yung bulaklak, ma-improve po yung lasa ng mga bunga. So, tandaan lang natin, vegetative stage, more nitrogen, flowering and fruiting stage, more potassium. Kasi kapag dito ka nagbigay ng nitrogen sa flowering and fruiting stage, imbis na bunga po yung ibibigay niya, dahon yung pararamihin ng inyong tanim kasi yun po yung binigay ninyong nutrients. So, kailangan
pagka flowering and fruiting stage, potassium yung maibigay nating nutrients. Tapos hindi rin po ako nawawala ng mga concoctions na binibigay ko po sa mga halaman kasi meron pong mga specific nutrients na napoprovide nitong mga concoctions. Tulad po nitong fish amino acid na napakayaman po sa nitrogen. Then itong calcium phosphate, napakayaman sa calcium and phosphorus. So yung calcium tumutulong para hindi malaglag yung mga bulaklak. Tumibay po yung ating mga tanim. Tapos phosphorus for root development. Then ito namang OHN, tumutulong para itaboy po yung mga peste. Tapos tumutulong din siya for immune booster ng mga halaman. So ito po yung ferment na luya at bawang. So marami pa po akong mga concoctions na nagawa. Kung gusto niyo pong matuto, ilalagay ko na lang po yung link sa dulo ng video na to para mapanood niyo po kung paano gumawa ng mga organic fertilizer tsaka organic na pesticide and insecticide. Kung sa tingin niyo po very helpful yung information na to, i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po natin sagutan isa-isa. Kung gusto niyo pa pong matuto ng iba pang mga farming tips, i-click niyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!